Ang krus ay sagisag ng sakripisyo at pagmamahal ni Jesucristo na ipinako upang tubusin ang sangkatauhan mula sa kasalanan. Ipinagdiriwang tuwing Setyembre 14, ito ay tanda ng tagumpay ni Kristo laban sa kasalanan at kamatayan. Ayon sa tradisyon, si Santa Elena, ina ni Emperador Constantino, ay naglakbay sa Jerusalem noong ika-4 na siglo upang hanapin ang krus. Natagpuan niya ang 3 krus sa Golgotha at upang matukoy ang kay Kristo, isang may sakit ang pinahipo rito at agad gumaling. Mula noon, ang banal na krus ay naging mahalagang kayamanang pangrelihiyon at pinarangalan ng mga Kristiyano sa buong mundo. Kapistahan, tuwing ika-3 ng Mayo, pistang pagkatagpo ni Santa Elena, at ika-14 ng Setyembre, pistang pagtatampok sa banal na krus. Camarero, kapatid Michael Reyes at pamilya mula Cuevas, Salcedo 1, Noveleta. O mahal na Poong Jesus na bayubay sa maluwalhati at banal na krus, na aming tanglaw at kaligtasan, maging aming kalakasan sa gitna ng pagsubok at kahinaan. Gabayan nawa kami sa landas ng kabanalan at pagmamahal, kami iyong kaawaan. Amen. San Andres Apostol. Si San Andres Apostol ay isa sa 12 apostol ni Jesucristo at kapatid ni San Pedro, isang mangingisda mula sa Galilea. Siya ay dating alagad ni San Juan Bautista bago sumunod kay Kristo. Siya rin ang unang apostol na nakatagpo kay Jesus at agad na binahagi ito kay Pedro. Masigasig niyang pinahayag ang mabuting balita at naglakbay upang ipalaganap ang pananampalatayang Kristiyano, lalo na sa Gresya at iba pang bahagi ng Europa. Ayon sa tradisyon, siya ay pinako sa krus na Hugis Equis, na kilala ngayon bilang krus ni San Andres. Bago namatay, kanyang sinabi, "Mabuting krus, matagal nang ninanais, minamahal kita at ninanais na yakapin ka. Tanggapin mo ako at dalhin mo ako sa aking Panginoon." Kapistahan, ika-33 ng Nobyembre, Camarero, kapatid Christian Ramirez at pamilya mula Rosario, Cavite. San Andres Apostol, patron ng mga mangingisda at manlalayag, ipanalangin po kami. Santiago Mayor. Si Santiago Mayor, anak ni Zebedeo at Salome, at kapatid ni San Juan, ay isa sa 12 apostol ni Jesus. Dahil sa kanyang masigasig sa pangangaral, tinawag siya ni Jesus kasama si Juan bilang Boanerges o anak ng kidlat. Saksi siya sa pagbabagong anyo sa bundok Tabor at paghihirap ni Jesus sa Gethsemane. Siya rin ang unang apostol na nag-alay ng buhay para kay Kristo. Matapos ipapugot ang kanyang ulo ni Haring Herodes noong 44 taon ng Panginoon. Ayon sa tradisyon, nangaral siya sa Espanya kaya't kinilala bilang patron. Kapistahan, ika-25 ng Hulyo, Camarero, kapatid Vincent Fajardo at pamilya mula San Antonio dos Noveleta. Santiago Mayor, anak ng kidlat at matapang na alagad ni Kristo, ipanalangin mo kami. Santa Maria de Chipre. Si Santa Maria de Chipre ay isang mayamang tagasunod ni Jesus at saksi sa pag-usbong ng unang pamayanang Kristiyano. Sa kanyang bahay, naganap ang huling hapunan.
kung saan itinatag ni Jesus ang Eucharistia at hinugasan ang paa ng mga alagad. Bilang ina ni San Juan Marcos, siya ay naging haligi ng pananampalataya at naglingkod sa simbahan sa pamamagitan ng kanyang kabutihang loob at pananampalataya. Kapistahan, tuwing ika-29 ng Hulyo, Camarero, kapatid Lexter Narvaez, at pamilya mula San Sebastian, Kawit, Cavite. Santa Maria de Chipre, buwara ng paglilingkod at pananampalataya, ipanalangin mo kami. Santa Juana de Cusa. Si Santa Juana de Cusa ay isang mayamang babaeng tagasunod ni Jesus at naasawa ni Cusa, isang mataas na opisyal sa palasyo ni Herodes Antipas, pinuno ng Galilea. Siya ay kabilang sa mga babaeng pinagaling ni Jesus mula sa masasamang espiritu at karamdaman, kasama ni Maria Magdalena at Susana. Matapos nang maranasan ang kagalingan biyaya ng Panginoon, inahandog niya ang kayamanan at kabuhayan upang suportahan ang pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad sa kanilang pangangaral. Kapistahan, tuwing ika-24 ng Mayo, Camarero, kapatid Kyle Raven Papa, mula Santa Rosa dos Noveleta. San Juana de Cusa, patron ng mga tapat sa asawa, ipanalangin mo kami. Santa Maria Jacobe. Si Santa Maria Jacobe ay isa sa mga tapat na babaeng alagad ni Jesus at isang mahalagang saksi sa kanyang pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay. Siya ay kabilang sa mga nasa paanan ng krus kasama si Maria, ang ina ni Jesus, at si Maria Magdalena habang si Kristo ay nagdurusa at naghihingalo. Bilang isa sa mga unang saksi ng tagumpay ng Panginoon laban sa kasalanan at kamatayan, si Santa Maria Jacobe ay isang huwara ng katatagan, pananampalataya at tapat na paglingkod kay Kristo. Kapistahan, tuwing ika-24 ng Abril, Camarero, kapatid Rodilos at Miguel Jr. at pamilya mula sa Cebu 1, Noveleta. Santa Maria Jacobe, tapat na saksi ng Panginoon, ipanalangin mo kami. Maria Salome. Si Santa Maria Salome ay isang tapat na alagad ni Jesus, asawa ni Zebedeo at ina ni Santiago at San Juan, Evangelista. Kasama ni Maria Magdalena at Maria Jacobe, naglilingkod sila at sumusuporta kay Jesus at sa mga apostol. Minsan, piniling niya kay Jesus na ang kanyang mga anak ay makaupo sa kanyang harian. Ngunit itinuro ni Kristo ang tunay na diwa ng paglilingkod at sakripisyo sa kanyang kaharian. Ayon sa tradisyon, matapos ang muling pagbuhay ng Panginoon, nagtungo siya sa Italia kung saan ginugol niya ang kanyang nalalabing buhay sa pangangaral ng mabuting balita. Kapistahan, tuwing 24 ng Abril, Camarero, Patid Imelda Sumilang, at pamilya mula San Jose, Noveleta. Santa Maria Salome, tapat ng lingkod ng Panginoon, ipanalangin mo kami. San Nicodemo. Si San Nicodemo ay isang Pariseo, pinuno ng mga Hudyo sa Jerusalem at nagsapi ng Sanhedrin. Matapos ang kamatayan ni Kristo, sumama siya kay Jose ng Arimatea upang kunin ang kanyang katawan, dala ang pabangong pinaghalong mira at alo. Pinahira nila ito bago ilibing bilang tanda ng kanilang debosyon at pananampalataya. Kapistahan, tuwing ika-31 ng Agosto, Camarero,
kapatid Michael Reyes at pamilya mula Cuevas sa Salcedo 1, Noveleta. San Nicodemo, Huwara ng pananampalataya at tunay pagbabalik loob, ipanalangin ko kami. San Jose Arimatea. Si San Jose Arimatea, isang ginagalang na kagawad ng Sanhedrin at isang mayamang Hudyo na nagmula sa Arimatea. Matapos ang kamatayan ni Kristo, hiningi niya kay Pilato ang pahintulot na kunin ang kanyang katawan. Kasama si San Nicodemo, pinalot nila ito sa isang bagong kayong lino at inilibing sa isang libingang inuha sa bato na siya mismo ang naganda. Ayon sa tradisyon, nagpatuloy siya sa pagpapalaganap ng mabuting balita at naghirap dahil sa kanyang pananampalataya. Kapistahan, tuwing ika-31 ng Agosto, Camarero, mula sa ating kapatid na Yumao, Josh Sunbiling at pamilya mula Magdiwang, Noveleta. San Jose ng Arimatea, huwara ng tapang at pagmamalasakit kay Kristo, ipanalangin mo kami. Maria Santissima Madre del Mayor Dolores San Juan. Si Maria Santissima Madre del Mayor Dolores San Juan ay isang mahalagang debosyon na naglalarawan sa mahal na Birhen Maria bilang ina ng pinakamalalim na hapis. Kasama si San Juan Evangelista sa gitna ng kanyang matinding pagdadalamhati ng pagkawala ni Kristo. Ang debosyong ito ay nagbibigay inspirasyon sa mga Kristiyano na manatiling matatag sa gitna ng pagsubok at ipagkatiwala ang lahat sa Diyos. Camarero, kapatid Nene Castro, at kapatid Gerald Tanael mula Cavite City. O Maria Santissima, ina ng pinakamalalim na hapis, tulungan mo kaming tanggapin ang aming mga pagsubok ng may pananampalataya. San Juan Evangelista, ipanalangin mo kami upang manatiling tapat kay Kristo. Maria Santissima Madre del Mayor Dolores San Juan, ipanalangin mo kami. La Sagrada Conversación, ang banal na pag-uusap. La Sagrada Conversación ay isang makapangyarihang tagpo sa tradisyon ng simbahan na naglalarawan sa Birheng Maria na nagdadalamhati habang nakikipag-usap kay San Juan Evangelista at Santa Maria Magdalena matapos mailibing ang bangkay ni Jesus. Hanggang ngayon, ang La Sagrada Conversación ay nagbibigay gabay at nagpapalalim sa pananampalataya ng mga Kristiyano sa buong mundo. Camarero, Reverend Father Alfie Pangilinan at pamilya mula Magdiwang, Noveleta. O Birheng Maria, ina ng hapis, ipag-adya mo kami sa lahat ng kapighatian. San Juan Evangelista, gabayan mo kami sa aming pananampalataya. San Maria Magdalena, ipanalangin mo kami upang patuloy hanapin si Kristo sa aming buhay. La Sagrada Conversación, ipanalangin mo kami. Nuestro Padre Señor Jesus Nazareno. Ang Señor Jesus Nazareno ay isang devosyonal na larawan ni Kristo na nagdadala ng krus patungo sa Kalbaryo. Sumasalamin sa kanyang walang hanggang pagmamahal ang sakripisyo para sa sangkatauhan. Siya ay kinilala bilang sandigan ng mga nagdurusa, kanlungan ng mga nawawalan ng pag-asa, at pag-asa ng mga nagbabalik loob. Ang kanyang imahen, lalo na ang mahal na poong Nazareno ng Quiapo ay patuloy na dinarayo ng milyong-milyong deboto bilang pagpapahayag ng kanilang pananampalataya at pananalig sa kanyang habag at awa. Kapistahan tuwing ika-9 ng Enero. Camarero, kapatid Olivia Castro at pamilya mula sa Salcedo, Noveleta.
Senyor Jesus Nazareno, ipagkaloob mo sa amin ang lakas sa gitna ng pagsubok, patatagin ang aming pananampalataya, at ilapit kami sa iyong walang hanggang pag-ibig. Kaawaan mo kami. Dolorosa, ina ng hapis. Mater Dolorosa o ina ng hapis ay isang tanyag na pagpapakita ng mahal na Birheng Maria na nagdadalamhati sa paghihirap at kamatayan ng kanyang anak na si Jesus. Ang kanyang kalungkutan ay katuparan ng hula ni Simeon na ang kanyang puso ay para ring tinakaran ng isang balaraw. Ang debosyon kay Mater Dolorosa ay isang paalaala ng kanyang matibay na pananampalataya at pagtanggap sa kalooban ng Diyos sa kabila ng matinding paghihirap. Kapistahan tuwing ika-15 ng Setyembre, Caparero, Pamilya Olaes Montero, at Pamilya Oilenco mula San Antonio, Noveleta. Santa Maria, Ina ng Hapis, ipanalangin mo kami upang sa gitna ng aming mga pagsubok ay manatili kaming tapat sa Diyos at magtiwala sa kanyang banal na kalooban.